Anumang sandali ngayon, sigurado ako, kikilos ng mga antingerong yan papasok sa kastilyo ng vampira. Salisihan niyo sila. Kailangan nating makuha ang aparato. Hindi ito maaaring magamit sa pagpasok sa kastilyo. Tayo ang dapat na makakuha ng mutya. Alam niyo naman, ang aparatong tinataglay ng pangkat ng pilantropo ang tanging kanilang kaparaanan upang mapasok ang kailaliman. Kung wala ito, hindi silang maglalakas ng loob na pasukin iyon dahil sa pugad iyon ng mga kampon. Dalhin niyo sa akin ang aparato at ang orichalcum at ibibigay ko sa inyo ang karampatang pabuya. Sige na, kumilos na kayo. Teka, mukha yata ngayon na kitang nakita dito ah. Tao ang kababa ni Senyor Ibarra. Parang hindi kang nabibilang sa kanila. Amoy pangit ka. Senyor, kilala mo ba ito? Parang ngayon ko lang itong nakita sa mga tauhan mo dito ah. Bago ako sa tauhan niya, huwag mo ngang abalahin si senyor at marami siyang ginagawa. Hey. Akala mo sa akin, pinanganak kahapon? Pare, kung may binabala kang masama, huwag mo nang ituloy. Baka ikaw ang ipakain ko sa mga kampon. Sige ka, ikaw din. Isipin mo na lamang nilalapa ka ng buhay. Ano bang sinasabi mo? Anong may binabalak na masama? Kakampi niyo ako. At hindi ako maglalakas ng loob na kalabanin sila senyor para lamang sa kakapiranggot na pera. Siguraduhin mo lang dahil tandaan mo, I am watching you. Hoy, paring Kulas, kanina ka pang I am watching you. Ang talim na ng titig sa iyo ni Bibi Diana mo. Kanina po bang hindi pinapansin pagbalik natin dito? Ikaw talaga, may IQ ba kayo? Ano ka ba? Nahihiya akong pansinin siya. Kita mo, para siyang mas lalong gumaganda ngayon. Ito na yata yung tinatawag na shy type. Teka nga, ano bang tinitingnan nila doon? Yun ba? May natagpuan kasi doon na parang walang malay na babae at saka may kasamang dalawang lalaki din na sugatan sila. Tinutulungan nila Bibi Diana mo kaya nga hinahanap ka kasi magpapatulong sa'yo. Mukha yatang sobrang nagkataon naman ito. Tingnan mo, bagong mukha tong isang to. Tandaan mo ang pagmumukha niya na. Pagkatapos, biglang may matatagpuan ng mga sugatang tao dito. Ako lang ba o? Parang it's very fishy. Teka nga, makausap nga si senyor. Malas. Asungo talagang lalaki yun. Paano niyang napansin ang ginagawa namin? Kailangan galingan ang pag-arte ng dalawang yun. Kailangan nilang mapaniwala ang mga antingero upang maisagawa namin ang pagnakaw sa aparato. Senyor, mukhang may nagbabalak ng mga sabotahe ang ginagawa natin ah. Anong plano nyo? Mukha yatang may nagkaka-interest dyan sa kagamitan nyo. Kanina pa niyang tinititigan ng lalaking yun oh. Yung mahabang uso na may nunal sa noo. Kilala mo ba yan? Ang sabi niya bagong tauhan mo daw. Iris, maaari mo bang tingnan ang lalaking yun? Nakikilala mo ba siya? Parte ba siya ng mga tauhan mo? Mukha yatang ngayon ko lamang nakita ang mga taong yan. Hindi, senyor. Hindi silang parte ng ating mga tauhan. Buong pagkakala ko ay parte sila ng mga kapulisan. Kanina lamang ay kausap nila ang ilan sa mga pulis at ang ilan pa sa kanila. May mga badge ng pulis. Hindi kaya napasok na tayo ng mga espiya. Sabi ko sa inyo may kakaiba sa mga yan. Kanina pang umali-aligid dun sa may lalagyan nyo ng aparato. Aba wag naman sana pero paano kung yun ang pakay nila? Para hindi tayo makapasok. Huwag kang mag-alala. Dahil kahit naman tangkain nilang kunin ito, sa oras na pumasok sila doon at hawakan ng aparato, mamamatay sila. What? Anong ibig mong sabihin? Bakit silang mamamatay? Dahil sa kargado yun ng mataas na voltahe ng kuryente. At hindi yung matatanggal kung hindi ako ang magbubukas. Biometric ang ginagamit nating teknolohiya upang maging sigurado
ang ating mga kagamitan dito. Sa madaling sabi, kahit pang nakawin nila ito, sa oras na buksan nila at hawakan ito, mamamatay lamang sila. Kaya huwag ka nang masyadong mag-alala pa. Normal yan. Napakarami ang mga taong nagkaka-interes sa ating teknolohiya. Lalong-lalo na ang kagaya ng aparatong gagamitin natin sa loob. Dahil nagtataglay ito ng batong bibihirang makita sa mundong ibabaw. Sige na, maghanda na kayo. Sa loob ng 30 minuto, papasok na tayo. Hindi na natin naantayin sila paring Fred at paring Zen. Buskulos! Mukhang hindi na natin kailangan pang antayin sila, Boss Fred. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Ayun oh, tingnan mo si Boss Fred oh. Andun sa may unahan. Mukhang may kinakalabang malaking kabayo. Kalabaw, basta, parang ganun. Teka nga. Paring Minandro, samahan mo nga ako. Paring Mino, manatili ka dito. Bantayin mo ang kapaligiran. Bantayin mo yung tinuro ko sa yung lalaki ha. Huwag mo nga hayang makapasok yun doon sa may aparato. Pupuntahan lang namin si paring Fred. O sige, mag-iingat kayo. Sigurado ba kayong kaya nyo na yon? Oo naman, kami na ni paring Minandro at si Pipito my friend ang pupunta doon. Kayong lahat, manatili kayo dito. Protektahan nyo sila Senyor Ibarra. Huwag kayong lilingat ha. Alam nyo na, maraming mga kating kamay dito ang umaniligid. Hindi ko namang sinasabing kayo yung nakatingin sa akin ha. Pero, parang Jimeno, tandaan mo, kung sa tingin mo, mapapahamak ang mga kasamahan natin, aba, patayin mo na sila. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Kahit pang ayaw ng violence, haba isipin mo na lamang kung si Bibibeng ang mapapahamak. Haliglado, huwag kang mag-alala. Kung ganyan ang sitwasyon at si Bibibing ang mapapahamak, kahit mga balon-balunan nila, uhugutin ko mula sa kaloob-looban nila. Sige na, tulungan mo sila pa ring Fred. Naku po, tila yata. Totoo mga usap-usapan sa mga nilalang na may artipisyal na modifikasyon mula sa mga siyentipiko. Ang ibig mo bang sabihin, ang napapabalitang kaimera, mga nilalang mula sa pinagsama-samang katangian at kakayahan ng iba't ibang uri ng nilikha? Iyon ba ang ibig mong sabihin? Tama ka, mga kaimera. Mga nilalang na nabuo mula sa mga pinagsama-samang kakayahan at uri ng mga halimaw at pambihirang nilalang na natatagpuan dito sa mundong ibabaw. Ang ilan sa kanila, mga naligaw lamang sa ating dimensyon. Ngunit, ang grupong nasa likod nito ay tila yatang seryoso sa kanilang adhikain na makalikha ng perpektong kaimera na tatapat sa lahat ng may kapangyarihan. Ang mga siyentipiko na kahit pang kapos sa natural na biyaya ng kakayahang espiritual ay pinipilit na maging Diyos sa kanilang sariling mundo at lumikha ng mga nilalang na dapat ay hindi umiiral sa ibabaw ng lupa. Ang isang yan ay isang patunay, isang nilalang na kayang makipagsabayan kay Fred sa pisikal na kumbate. At hindi lamang yun, pagmasdan mo, napakatibay yata ng kanyang depensa at kahit pang ang antas ng kagaya ni Fred na isang arkanghel na makapangyarihan ay tila yatang nahihirapan ang pabagsakin siya. Bahagyang nagkaroon ng kaguluhan nang dahil sa naroroon ng lumikha ng labis na ingay at pagsabog ang pakikipaglaban ng binatang si Fred kontra sa isang kaimerang malatoro o mas tamang sabihin na tila bang taong toro ang kanyang kaharap. Isang kaimera na likha ng mga pribadong individual, mga siyentipiko na naglalayong magkaroon ng sarili nilang mga nilikhang makapangyarihang nilalang. Hindi malinaw kung para saan ang layunin ng paglikha nito. Ngunit sa kasalukuyan nilang nasasaksihan, tila yatang nakaprograma ang mga kaimerang ito upang paslangin ang lahat ng may espiritual na kapangyarihan, partikularmente na ang pangkat nitong sila Fred na naroroong papasok sa loob ng kastilyo ng mga vampira. Makikita ang kagilagilalas na anyo nitong si Fred, maging ang kanyang pakpak na nagmula sa bathalang siniksa.
Isang misteryosong nilalang na hindi pa rin malinaw kung talaga bang totoong bathala o naglalaro lamang bilang isang bathala. Subalit totoong matibay ang basbas na ibinigay nito dito sa binata nang dahil nga sa hindi kayang butasin ng anumang pag-atake nitong taong toro ang depensa nitong si Fred. Ni hindi niyang nagagawang mahawakan itong si Fred. Tila bang palaging may persang pumipigil sa pagitan nila na sa tuwing nalalapit ang pag-atake nitong halimaw ay naroroong bigla na lamang itong nakakansila, lalong-lalo na sa kanilang pisikal na kumbate. Kung saan naman, kahit pang hindi bantay ni Fred ang kanyang depensa mula sa mabilis na pag-atake ng taong toro, nagagawa itong sanggain ng kanyang pakpak. Ang pakpak na malamital na nakakatakot ang talim. Ultimong ang balahibo nitong pakpak ay tila bang nakamamatay sa oras na matamaan ang sinumang nilalang. Kakikitaan ng maliwanag na enerhiyang inilalabas ang katawan nitong si Fred. Subalit dahil nga sa wala namang bahid ng kadiliman at kasamaan ang Chimera, halos wala itong epekto o wala itong matinding epekto sa katawan nito. Ngunit sa kabila nito, hindi pa ring magawang patumbahin nitong taong toro si Fred dahil maliban sa kanyang dibinong kapangyarihan, ang kapangyarihan ng bathalang si Nixa ay hindi nabibilang sa kapangyarihan ng liwanag. Tila bang namamagitan ito o pumapagitna sa liwanag at kadiliman. Ito ang kadahilanan kung bakit kahit hindi mang gumana ng maayos ang kapangyarihan nitong si Fred pagdating sa dibinong kakayahan, nagagawa niyang sanggain ang mga pag-atake ng Chimera na tila bang ang kakayahan ay higit pa sa mga nakaharap nitong si Fred pagdating sa mga pisikal na kombate. Ang bawat pagsuntok nito ay dumidikdik sa kanyang depensa. Ang bawat pagkilos nito nag-iiwan ng pag-ugong sa kapaligiran dahil sa labis na puwersa at dahil sa labis na laki nito. Namumula ang mga mata ng Chimera habang nakikipaglaban dito kay Fred. Napapalingon ito sa kinaroroonan nitong sila Senyor Ibarra, lalong-lalo na sa enerhiyang inilalabas ng Orichalcum. Dahil lingid sa kaalaman ng karamihan, ang Orichalcum maliban sa paggamit nito o sa gamit nito bilang pampagana o enerhiya ng aparatong daladala nila Senyor Ibarra, ang Orichalcum ay ginagamit din sa paglikha ng mga Chimera. Bagamat ang mga siyentipikong may hawak o may kakayahan upang lumikha ng Chimera, ni minsan ay hindi pang nakahawak ng Orichalcum dahil nga sa labis ang hirap na makuha ito. Ngunit may teorya ang mga ito na kung magagamit nila ang isang Orichalcum sa halip ng ilang hiyas at mutya ang ginagamit nila sa paglikha ng Chimera, maaaring malampasan nila ang kanilang mga ekspektasyon o inaasahan sa kanilang mga likha. Maaaring makalikha sila ng isang tunay na perpektong nilalang na sino man o anuman sa mundong ibabaw ay hindi makakayang pabagsakin. Ito ang hibang nakagustuhan at pangarap ng mga siyentipikong ayon nga dito kila Sir Ed ay hindi pinalad na mabigyan ng basbas at kakayahang espiritual. Dahilan upang pilitin nila ang kanilang mga sarili at talento upang makalikha ng mga artipisyal na uri ng nilalang na pantapat dito. Subalit ang Chimera ay hindi mo makikita o hindi mahahalata na artipisyal lamang na uri. Buhay na buhay ang kanilang mga itsura. Animoy mga totoong nilalang, hindi kakikitaan ang bahid ng mga sinasabing artipisyal o sintetikong kagamitan. Maski na ang bawat parte ng katawan nito, maski na ang sugat o pinsalang natatanggap nito, ay naroroong lumilikha ng dugo. Kaya naman masasabi, bagamat artipisyal ang kanilang uri, maaaring matawag din na nilalang o may buhay ang mga ito. Mga nilikha na pinayagan ng mga bathala upang umiral o magkaroon ng eksistensya sa kasalukuyang panahon, sa mga kadahilanang maring hindi agad maunawaan ng nakararami. Ngunit ang kaguluhang iyon ay tumawag ng atensyon hindi lamang ng pangkat nitong sila Senyor Ibarra, bagkus ng ilan pang mga individual na naroroong nag-aabang at nagbabantay. Naging mas maingat sila dahil batid nila na ang mga Chimerang ito ay walang sinisino pagdating sa pagpaslang. Alam nila, maliban sa pangkat nitong sila Fred,
maaaring maging sila ay maging punteriya nito. Hindi kaya naman, maaaring hindi lamang iyon ang kaymerang nasa kagubatan. Posible na mas marami pa ang ganitong uri ng nilikha na nakaabang lamang at nag-aantay ng oportunidad upang magawa nila ang mga sorpresang pag-atake. Kung gaano katalino ang mga siyentipiko na magawa nilang malikha ito, natitiyak nitong mga antingero na mas matalino ang mga ito pagdating sa taktika, pagpaplano at paghahanda. Bagay na kailangan nilang ingatan at maiwasan. Tingnan niyo ang isang yun. Hindi ba parte siya ng pwersa na kasamahan ng pilantropo? Tingnan niyo ang isang yun. Hindi ba't parte siya ng pangkat ng pilantropong si Ibarra? Ano ang kalaban niya? Tila yata ngayon lamang akong nakakita ng ganyang uri ng nilikha. Isang taong malatoro, isang bawa. Sa tingin ko, hindi yan bawa. Ngunit, may mga sabi-sabi tungkol sa mga hibang na siyentipiko na lumilikha ng mga kakaibang nilalang mula sa pinaghalo-halong katangian ng mga misteryosong nilikha na napadpad dito sa mundo ng mga tao. Posibleng yan ang kinakalaban ng lalaking yan. Tila yata nadedehado siya. Masyadong malakas ang toro. Tama kayo, pero tingnan nyo. Ang isang yan ay divino ang kakayahan. Isang arkanghel kung hindi ako nagkakamali. Bakit naririto siya? Hindi ba't masyadong delikado para sa isang kagaya niya ang magpalaboy-laboy sa mundo ng mga tao? Marami ang nagkaka-interes sa kagaya niya. Kabilang na ang mga siyentipiko na lumilikha ng mga kaimera. Samot-sari ang mga opinyon ng mga naroroong nakakubli at nanonood lamang sa labanan. Alam nilang hindi silang maaaring makialam dito dahil sa unang-una na napakalakas ng mga naglalabanan. Mamamatay lamang sila kung susubukan nilang makisali dito. Bukod pa doon, pabor sa kanila kung magagawa nitong malatorong nilalang ang pabagsakin nitong si Fred. Nangangahulugan lamang ito ng kabawasan sa mga balakid sa kanilang plano sa pag-agaw sa mutya ng Honyango. Ngunit, ang labanang iyon ay malayong malayo sa pagdihado itong si Fred dahil sa isang iglap, tila bang lumitaw ang gabay nitong si Fred, ang kerubin, na kung matatandaan, ang kerubing ito ay may 3 anyo at kabilang na doon ang malatoro o ang tinatawag na bawa. Dito ay bigla na lamang lumitaw ang nilalang na ito mula sa pagpapalit ng anyo ng kanyang gabay. Sinalubong nito ang kaimera at naroroong sinuwag ng kanyang mga sungay. Maliban pa doon, isang suntok ang solidong tumama sa kaliwang tagiliran ng nilalang o ng kaimera. Dahilan upang tumilapon nito, tumama sa napakalaking bato. Naroroong nasira at nagkabitak-bitak ang bato at kasabay nito, tila bang pati ang mga buto nitong kaimera ay nagkabali-bali. Hindi itong hinintuan ng kerubin dahil bago pa man itong makabangon, naroroong napakalakas na pagtapak ang ginawa nito dahilan upang madurog ang ulo ng kaimera. Doon ay biglaan na lamang na nagsitago at naglaho ang mga nilalang na nanonood sa labanan. Nabigla sila at nagimbal sa napanood. Alam nila na sa oras na sila ang maramdaman ng arkanghel na ito, ay maaaring pareho ang kanilang sapitin sa kung ano ang nangyari sa kaimera. Nadurog ito at tila bang kanina lamang ay nagwawala at nag-uumapaw ang lakas. Ngunit sa harap ng tunay na bawa, wala itong nagawa at naroroong tila bang lata na nayupi ang ulo. Matapos iyon, saka pa lamang dumating itong si Lakulas. Uy, paring Fred! Akala ko kailangan mo ng tulong namin. Pumunta pa kami dito at nag-abala. Mabuti naman at nakarating ka. Uy, ayos tong kalabaw na gabay mo ah. Ang galing. Uy, kalabaw, naglalabas ka ba ng gatas? Ngunit inirapan lamang siya nitong bawa at naroroong muling naglaho at pumaloob dito kay Fred. Pasensya na kayo pero nagkahiwalay kami sa pagtugis sa mga kalaban. Pero naniniwala akong malapit lamang itong season dito.
Ayos lang ba ang lahat? Ang mabuti pa'y magtungo na tayo sa kampo. May kutob ako na may ilan sa mga nilalang ang maaaring naroroon na sa ating kampo upang magdulot ng kaguluhan sa ating pangkat. Asus! Ang sabihin mo, sabik ka lang na makita si Julia, my friend. Alam mo, paring Fred, huwag ka nang magmaang-maangan at kitang-kita sa mukha mo. Ayan oh, namumula ka pa nga. Hindi namang nagsalita itong si Fred dahil sa ang totoo, nasasabik naman talaga siya na makita itong si Julia. Maliban pa doon ay ibig niyang malaman kung ano ang kasalukuyang kalagayan ng kanilang pangkat. Lalong-lalo na at nararamdaman niya ang puwersa ng makapangyarihang aswang sa katauhan o sa akanyuan nitong presidente. Hindi pang lubusang naunawaan itong si Fred kung paano at bakit na naroroon itong si Apo Gildas, ang itinuturing nilang isa sa pinakamatindi at mahirap na kalaban na kailangan nilang kaharapin. At unang-una na, ito ang pangunahing kadahilanan kung bakit silang nagmadali sa pagbabalik sa kanilang panahon. Ang mapabagsak itong si Apo Gildas. Subalit sa pagkakataong iyon, tila bang nagbago ang ihip ng hangin at sa halip na kalaban nila ay naroroong kakampi nila ito. Ay nako, Papa Fred, mabuti naman talaga at nagkita na tayong muli. Akala ko mamamatay na lang ang beauty ko na hindi kang nasisilayan. Teka nga, nasa naman si Papa Zen? Ano ba yan? Nabibitin na lang ako ng nabibitin. Akala ko naman magkasama kayong dalawa. Ano ba yung kinalaban mo kanina? Pasensya na kayo pero hindi kong alam. Lumitaw lamang sila mula sa kawalan at may mga estrangherong naroroon. Mga kakatuwang tao na tila bang nagmamasid sa labanan. Sa bilang ko ay may 3 uri ng nilalang ang kagaya ng nakalaban ko kanina. Hindi ko maunawaan pero parang magkakaibang katangian at kalakasan ang tinataglay nila. Ang pinakamahirap sa 3 ay ang malakalabaw na nakalaban ko pa lamang. Napakatibay ng kanyang depensa at napakakunat. Kung hindi lamang sa tulong ng aking gabay na kerubin, baka magpasa hanggang ngayon ay naglalaban pa rin kami at baka matsambahan ako ng isang yon at mapabagsak. Fred, mabuti naman at nakabalik ka na dito. Maaari ba naming malaman kung nasa saan ang kaibigan mong si Zen? Siya na lamang ang kulang sa ating pangkat. Siya na lamang ang ating inaantay. Baka naman makaabot pa siya bago ang ating paglisan. Oo nga, iho. Kakailanganin natin ang buong puwersa natin upang matiyak ang katagumpayan ng ating pagpasok dito sa kampo ng mga kampon. Mangyaring, nalalaman mo ba kung ano ang kasalukuyang estado at katayuan nitong si Zen sa kanyang paglalakbay patungo dito? Kagaya ho ng sabi ko, malabo na matukoy ko kung nasaan siya at nagkahiwalay nga ho kami ng aming landas sa paghabol sa mga kalaban. Batid kong naririyan siya at papasunod na sa atin. Kaya naman wag na ho kayong mag-alala at mas mabuti pa. Maaari niyo ho bang ikwento sa akin ang lahat ng nagaganap dito at ang inyong plano? At bakit sa dinami-dami ng maaaring tumulong sa atin, bakit naririto ang presidente? Alam mo, paring Fred, marami nang nagbago sa panahon ngayon at huwag kang mag-alala. Si Apo Gildas pa din naman yan pero good version ni Apo Gildas. Ang sabi niya, nasawa na siya sa paggawa ng kasamaan at pananakop sa mundo. Kaya ngayon, gusto niya nang ipagtanggol ang mundo. However, medyo duda ako doon. Baka nang naramdaman niya kasi na narito ng presensya natin. Kaya bigla na lamang na-realize na gusto niya ng magbagong buhay. Pero wag kang mag-alala. Oras na magkamali siya ng pagkilos. Aba. Toda siya sa akin. Pero pa rin kulas, ang sama ng titig sa atin ng mga mini in black. Ayan yung mga bantay ni President Apo Gildas. Parang kahit anong gawin nating biglang karahasan at pagkelos, what I mean is sudden movement ba? Parang balak nila tayong salakayin at hindi nang buhayin. What you think? Aba, kahit pang 1 dosena sila dyan na men in black, hindi ko silang lulubayan, hindi ko silang uurungan. Sige lang, subukan nilang kaharapin ako, subukan nilang kalabanin ako, nang makita natin kung saan silang maaring mailagay.
Paring Fred, teka nga, ano ba yung nakita namin kanina? Yung biglang nagpapapalit-palit ng anyo, may katawagan ba sa nilalang na yon? Ninang, Sir Ed, baka naman alam nyo po at may ideya kayo doon. Isa yung kay Miraculous. What? Ibig sabihin, nagiging ganon yung mga pang picture-picture natin? Kay Miraculous at hindi kamera. Ang Chimera ay nilalang mula sa pinaghalo-halong genes at katangian ng iba't ibang uri. Maaring mula sa mundo ng engkanto, mula sa mundo ng mga anghel o ng diablo paman at diwata. Pinagsama-sama ang kanilang katangian, pisikal na anyo, kadunungan at mga kapangyarihan upang malikha ang isang mas malakas at mas dekalidad na mandirigma. Wow! Ang lupit naman nun. Meron pa rin palang ganun dito kahit sa bersyon na ito ng buhay natin. Nung una, meron yung mga nag-eksperimento ng mga, ano bang tawag sa aswang na yun? Mga hanagob. Teka nga, maalala ko, hindi ba't naririto si Officer Gwen? Kamusta na ba yung tatay niya? Si Ron Facundo? At saka, kamusta kaya yung mga ineksperimento nila? Hindi ba paring imino, sila yung may kagagawan nung mga hanagob? At saka, matindi din yung si Sandro. Asan kaya yun? Nabubuhay kaya yun dito sa mundong ito? Ewan ko pero paring Kulas, hindi bang napakalakis ng tulong niya sa atin nung nakipaglaban tayo sa mga Jabbles, yung mga kamag-anak mo? Hindi bang tumulong sila sa atin? Hay, asa na kaya yung gurang na laging tumutulong sa atin? Sino na nga yun? Aba, oo nga no. Sino kaya yun? Mga kaswang, baka naman pwede nyong i-comment down below kung sino yung matandang tumulong sa amin nung unang bersyon ng buhay namin dito. Nung nakipaglaban kami sa mga Diablo, yung matandang nagwasak sa kampo nila, Sandro. Asan kaya yun? Samot-sari ang kanilang mga usapan, pagkakwentuhan na tila bang hindi nilang inaalala ang kanilang pagpasok o napipintong pagpasok sa loob ng kampo ng mga vampira. Ito ay sa kadahilanan nga na sanay na rin sila sa pakikipaglaban. Bagamat hindi pa rin nilang napagtatanto at nauunawaan ng lubos kung gaanong kabigat ang kanilang sitwasyon at kung gaanong kakaiba ang mga nilalang na makakaharap nila doon kumpara sa mga nilalang na kayang-kaya nilang sabayan sa pakikipaglaban dahil nga sa kapangyarihan at kakayahan nila sa pag-aanting. Subalit, dapat nilang maunawaan ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay napakalayo na sa kanilang mga dating karanasan sa pakikipaglaban. Kung noon, iilang buhay lamang ang maaring maging apektado ng kanilang mga pagkilos at mga desisyon sa pagkakataong iyon. Buhay na ng maraming tao ang kanilang dapat na isaalang-alang. Bawat pagkilos nila, kailangan nilang isipin ang maaapektuhang syudad dahil sa oras na magkamali sila. Kung sakasakali man, mawasak ang pugad ng mga kampon at makawala ang mga ito. Kung ang isang kampon pa lamang ay maaari nang magdulot na labis na kaguluhan sa syudad. Tila bang karimari-marim ang maaring maganap kung sakasakaling ang buong pugad ng mga kampon na ito ang kumawala. Magdirilim ang buong kapaligiran at maaring maharap sa pagkalusaw ang syudad na kinaroroonan nila. Pagkawala ng lahat ng tao at lalaganap ang kasamaan ng kampong ito patungo sa iba pang kontinente. Bagamat nabigong mga vampira ang mga tinatawag na kampon, subalit ang kanilang kakayahan sa pagpapadami ay kapareho din sa mga vampira. Mas aktibo, mas agresibo ang kanilang kamandag na mabilis nakakalat sa sangkatauhan at lilikha ng napakarami pang uri ng kampon. Ito ang kanilang kailangang maiwasan at maliban pa doon, ang mga kakayahan ng mga kampon na ito nakaiba sa mga antingero at aswang. Ito ang ikinukonsidera nitong sila Senyor Ibarra. Ito ang kadahilanan kung bakit hindi silang ura-uradang pumapasok sa kabila ng dami ng kanilang puwersa at sa kabila ng lakas ng kapangyarihan ng mga naroroong kasamahan nila. Ito ay sa kadahilanan na ipinipreserba nitong si Senyor Ibarra ang kaligtasan ng sangkatauhan at hindi lamang ng iilang individualis. Maliban pa doon, alam niyang ang mga nakapaligid sa kanilang mga puwersa ng mga mersenaryo
at mga may maitim na budhi ay maaaring magdulot din ng kapahamakan hindi lamang sa kanila. Maaaring sa oras na pumasok sila ay hindi maiiwasang pumasok din ang mga ito at sumunod sa kanila. Ang mga ganitong uri ng isipin, konsiderasyon, mga bagay na tanging sa isipan ng mga kagaya nitong si Senyor Ibarra, labis na naglalaro. Hindi siyang mapalagay na naroroong wala pa itong si Zen. Oo, at naroroon si Fred at alam niyang malaking tulong na ang magagawa ng Arkanghel. Subalit, kailangan nila ng pwersa na kagaya ng kapangyarihan ni Zen. Kailangan nila ng pagkilos, takbo ng isipan at taktika o diskarte sa pakikipaglaban na taglay ng binata. At bukod pa doon, maliban sa aklat na iniingatan nitong si Senyor Ibarra kung saan nakapaloob ang kasaysayan ng isang arkanghel na nasa kaanyuan nitong si Fred, inililihim nitong si Senyor Ibarra ang isa pang aklat, isang itim na libreta, nag-iisa, natatangi, iisang kopya lamang na umiiral sa sandaigdigan, kung saan sa itim na libretang ito naroroong nakapaloob ang buong kasaysayan ng emperor ng Karimlan, kung papaanong nakipaglaban ang nilalang na humahawak sa titulong ito laban sa mga bathala. Ito ang katotohanang unti-unti pa lamang na tila bang nagkakaroon ng kahulugan dito kay Senyor Ibarra. Kung noon ay hindi niyang naisipan na may ugnayan ang libretang itim sa isa sa mga antingerong naroroon, subalit sa mga kaganapang lumilipas, unti-unti tila bang nauunawaan nitong si Senyor Ibarra na ang kabuuan ng librong itim na iyon ay pumapatungkol sa nag-iisang nilalang. Walang iba kundi si Zen, ang emperor ng Karimlan, kung saan naman nakalathala ang mga kakayahan, kapangyarihan at kahusayan, bagay na kailangan nila sa ganitong kadelikadong sitwasyon. Ang impormasyong hindi niyang maaaring ibahagi sa sino man sa naroroon, impormasyon na nangako siya sa kanyang sarili na babaunin niya hanggang sa kanyang libingan. Ang lihim ng itim na hunyango, ang lihim ng emperor ng Karimlan, ang sikretong buhay ng bayaning kumikilos sa kadiliman. Maya-maya pa ay tila bang iba't ibang pag-ugong ang maririnig sa kagubatan na para bang matinding labanan ang mga nagaganap. Kabilang na dito ay ang labanan sa pagitan ni Filomena at ng Puting Hunyango. Duguan na itong si Filomena, subalit gayon din naman ang Puting Hunyango na naroroong kalahati ng kanyang maskara ay bitak-bitak na. May lamat na rin ang kanyang baluti at naroroong tila bang malapit nang bumigay ang kanyang espada. Habang si Filomena naman ay labis na ang sugat sa kanyang katawan. May hiwa sa binti, tagiliran, maging sa kanyang mukha. Naroroong makailang tama na rin ang kanyang natamo sa kanyang katawan. Duguan at tila bang nanlilimahid sa kulay pulang likido itong bruha. Subalit tila bang isa itong manlalarong manok na mas lalong tumatapang habang nasusugatan. Naroroong mas nagiging agresibo ito at tila bang mas tumataas ang kagustuhan na tapusin ang Puting Hunyango. Wala siyang pakialam kung anumang sugat ang kanyang mata mo. Batid niya, hanggat nagmumula sa Puting Hunyango ang kanyang pinsala, kayang-kaya niya itong pagalingin dahil minsan niya nang nakaharap ang nilalang na ito. Samantalang ang Puting Hunyango naman, tila bang nararamdaman ang presensya na kahalintulad sa kapangyarihan ng diablong nakaharap niya. Nagsusumigaw ang kapahamakan sa kanya at tila bang humihiyaw ito upang siya ay muling umurong sa laban, upang iwasan si Filomena, upang kansilahin ang pagpapagalagala sa kabundukang iyon, at ipagpaliban hanggang sa dumating ang panahon na kumpleto na ang kanyang kapangyarihan at katawan. Dahil dito, para bang likidong anino na napugnaw itong Puting Hunyango at naglaho sa harapan ni Filomena. Para bang usok na puti na lamang itong naroroong pumailanlan sa ere, at maya-maya pa,
tuluyan nang nawala. Napangisi naman itong si Filomena dahil sa unang pagkakataon sa ilang paglalaban na nagawa niya. Batid niyang nanalo siya kontra dito sa kanyang katunggali. Bagamat hindi malinaw kung bakit ba, bigla na lamang siyang iniwan ng puting hunyango. Ngunit nababatid niya, may kinalaman dito ang pinsalang nagawa niya dito sa nilalang. Matapos nga iyon, hindi namang nang nagtagal doon si Filomena. Marami pa akong kailangang tapusin hanggat nasa anyo ako na ganito. Bago akong bumalik sa pagkabata, kailangan kong babagsak ang mga aswang na umaali-aligid dito. Nakasusulasok ang kanilang amoy sa ere. Kailangan nilang maglaho. Kailangan nilang masawi. Magkikita tayong muli, puting hunyango. At titiyakin ko sa pagkikita nating iyon, hindi ka nang makakatakas pang muli. Seryoso itong si Filomena. Labis ang kanyang kagustuhan na matapos na nga itong puting hunyango. Alam niya na ito ang isa sa numero 1 balakid sa kanyang pagpapalakas. Dahil pareho sila ng isang katangian na sa bawat natatalo, sa bawat napapaslang nila, naaabsorba nila ang kalakasan, kapangyarihan at kagalingan nito. Na sa pagkakataong iyon, alam nitong si Filomena na upang maibalik ang tunay niya at kabuuang kapangyarihan kung saan kaya niyang silipin ang hinaharap, kailangan niyang tapusin ang puting hunyango. Gamit ang kapangyarihan at presensya nito, natitiyak niya magbabalik o maipanunumbalik niya ang buo niyang kalakasan. Habang itong si Voltaire naman ay matapos ang makailang pagpaslang ng mga espesyal na uri ng tao, ay naroroong pangiting-ngiting naglalakad pabalik sa kanilang kampo. Mahihinang nilalang. Abay, para silang mga langaw na nadikit sa kuryente Nakakapagod lang ang magpagala-gala. Mabuti na lamang kahit saglit ay nalibang ako sa pakikitungo sa akin ng lalaking yun. May kakaiba sa kanya. Talagang may kakaiba sa kanya kung sino man niyang tinutukoy mo. Tandaan mo, ni minsan wala pang nabuhay na nilalang ang nakapagkwento ng tungkol sa iyo. Dahil lahat ng nakakasalubong mo kahit hindi mo mang intensyon ay namamatay sa iyong kuryente. Pagkatapos sasabihin mo, may isa kang naging kaibigan sa kagubatan. Oo, tama, meron nga. At alam mo ba, hindi siyang apektado ng aking mga pag-atake. Ang kidlat kong kapangyarihan, kahit pa sa aking anyo bilang isang kidlat na tigre, hindi man lamang natinag ang lalaking ito. Pero di mo na kailangang alalahanin pa. Napaka-ordinaryo niya. Halos, hindi na nga siyang makagalaw habang nanonood sa laban ko kontra sa mga espesyal na uri ng tao. Pero nakakatuwa nga lang talaga. Siya ang kauna-unahang tao na nang ipakita ko ang aking anyo bilang isang tigreng kuryente ay hindi man lamang natinag, hindi man lamang natakot. Dagdag mo pa, nang kalabanin ko yung mga espesyal na uri ng tao na may mga amulet. Aba, naaroroong tumayo lamang sa gilid. Kung hindi pa ako nagkakamali, may kinakain pang tsokolate habang nanonood sa laban namin hanggang sa matapos ang labanan. Nabuhay ang lalaking yun kahit pang labis ang lapit niya sa kung saan nagaganap ang labanan ninyo. Yun pa lamang ay dapat nagduda ka na. Hindi ordinaryong nakaharap mong lalaki. Parang gano'n na siguro. Pero basta, wala man lamang akong naramdaman sa kanyang kakaibang puwersa o presensya na dapat kong ikatakot. Maliban pa doon, nakakainis lamang siya. Hindi man lamang natakot sa akin kahit pang nasa anyo na ako ng tigre. At nalaman mo ba kung ano ang ngalan ng lalaking ito? Boy Lagalag? Pasensya ka na. Alam mo namang hindi ako nagtatanong ng ngalan ng ibang nilalang. Dahil mamamatay lang din naman sila sa kamay ko. Bakit ko pang aalamin ang pangalan nila? Di sasakit lang ang ulo ko. Pero maniwala kayo, ang lalaking yon ay kakaiba. Kapag nakita natin siyang muli, ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig kong sabihin. Ngunit, sa ngayon, hayaan nyo na muna ako magpahinga.
At medyo napagod ako sa pakikipaglaban sa mga espesyal na uri ng tao. Mga inutil. Walter, uli-uli ay mag-iingat ka sa paglabas mo. Tandaan mo, may mga nagkalat ditong siyentipiko na maaaring pagkainteresan ang katawan nyo. Kaya naman, mag-iingat ka at maging mapagmatyag kung ayaw mong maging kwento ka na lamang. Maliban pa doon, maaari mo bang ilarawan sa amin ang lalaking tinutukoy mo? Bakit naman gusto niyong ilarawan ko sa inyo ang isang kagaya niya? Isa lamang siyang napadaang namamasyal dito. Sa tingin ko nga ay nawawala siya pero hindi ko na lamang inabala ang sarili ko. Maliban pa dyan hindi naman siyang natatakot sa aking mga anyo. Kaya naman sayang ng enerhiya ko sa kanya. Bakit bang interesado ka? Hindi mo pa rin bang nauunawaan? Hindi ordinaryo ang nakatagpo mong lalaki. Walter, kuryente ng kidlat ang tinataglay mo. Walang nabubuhay sa lahat ng nakakasagupa mo. Tanda mo ba? Tanging ang mga kagaya nating antingerong nasa ganitong kalibre ng kapangyarihan ang maaaring mabuhay sa paligid mo. Pero sinasabi mong ang isang ordinaryo at naliligaw na lalaki ay hindi man lamang naapektuhan ng iyong kuryente. Sa kabila ng pagkikipaglaban mo sa mga espesyal, hindi ordinaryo ang nakita mong lalaki. At natitiyak ko, maaaring isa siya sa pinakamakapangyarihang nilalang na narito sa kabundukan. Kaya naman, maaari ba naming malaman ang pagkakakilanlan nito? Mailalarawan mo ba ang kanyang katauhan? Pasensya na kayo pero hindi kong natatandaan na. Basta, magaan ang loob ko sa kanya. Nakakainis, oo. Isnabero suplado. Pero, alam mo yung parang astig siyang kasama. Kaya wag niyo nang pagkainteresan pa. Kasi, kung talagang balakid siya sa ating mga misyon, di sana, kanina pa lamang na magkaharap kami. Nagkaroon na ng sigalot. Pero, hindi kong maramdaman ang pagnanais niyang upang manakit o makipaglaban man lamang. Kaya kaligtaan niyo na. Ibalato niyo na sa akin ang lalaking yon. Total, bibihira lang naman ang may babuhay na nakakausap ako. Bagamat sinabi na nga nitong si Voltaire na wag nang pansinin pa at wag na silang mag-abala pa tungkol sa katauhan ng lalaking nakaharap niya. Ngunit hindi mapalagay ang iba pa sa kanyang mga kasamahan, maging itong si Maestro. Dahil kagaya nga ng sinabi nila, walang sino man na nasa mababang antas ng kakayahan at kapangyarihan ang nabubuhay sa paligid nitong si Voltaire. Dahil nga sa kuryente ang kanyang tinataglay na enerhiya. At halos wala itong kontrol sa kanyang kapangyarihan. Wala na natitira sa anumang nilalang na kanyang nakakadaupang palad o nakakasagupa ang naroroong nabubuhay pa. Hindi nilang labis na maunawaan kung anong uri ba ng ordinaryong tao ang tinutukoy nitong si Voltaire na nagawang mabuhay matapos ang makausap siya. Na nagawa ang makaalis pa, makaalpas sa kamay ng isang tinatawag na emperor ng kidlat. Kaya naman, maging itong maestro ay naroroong nag-umpisang magpakilos ng ilan sa mga tauhan niya upang suysuyin, sundan kung saan nagmula si Voltaire sa pag-asang makita nila o makahanap ng mga impormasyon o detalye na magtuturo kung sino ba ang nilalang na nakaharap nito at tinutukoy ni Voltaire. Samantalang si Zen naman, naroroon ng pabalik sa kampo kung saan naroroon ang kanyang mga kasamahan. Nasa kasalukuyan nga ay naroroong tinatangka ng sugurin ng ilang individual upang kunin ang aparato. Kumalat na sa mga nilalang na naroroon ang detalye o impormasyon tungkol nga sa espesyal na aparato na tinataglay nitong si Senyor Ibarra na maaring maging kaparaanan upang mapasok ng walang hirap ang pugad ng mga kampon at makuha ang mutya ng Hunyango. Dahilan ito upang hindi nang makapag-antay pa ang ilan
Una, sa umpisa, inaakala nila na dahil sa makapangyarihan ang mga antingerong naroroon, kaya naman malakas ang loob nila Senyor Ibarra na pasukin ang kastilyo ng Primordial. Subalit kalaunan ay napagtanto nila at nalaman nila dahil na rin sa hindi pang nakikilalang individual na nagbigay ng o nagpakalat ng impormasyon tungkol sa aparatong may orichalcum. Dahilan nito upang umusbong ang interes ng mga mersenaryong naroroon. Alam nila na ang aparatong ito ay walang katumbas na halaga, lalo na sa underground market. Kung magagawa nilang makuha ito, kung magagawa nila itong isubasta, mas malaking pera ang kanilang mapapala. Maliban pa doon, hindi na nilang kailangan pa ang makipaglaban sa ilan pang mga antingero. Hindi na nilang kakailanganin pa ang mutya ng hunyango upang makamtan ang salaping ninanais nila. Ang aparatong ito pa lamang na kayang humawak ng orichalcum ay malaking bagay na para sa kanila. Dahil kung matatandaan, ang orichalcum ay isang uri ng mineral na hindi maari at basta-bastang mahawakan ng mga ordinaryong tao. Kaya naman, nag-umpisa na ang tila bang pag-aaklas. Antingero, mersenaryo, laban sa antingero, mersenaryo, at mga espesyal na uri ng tao. Kaguluhan ang nagbabadya sa pangkat nitong sila Senyor Ibarra. Naging alerto ang pangkat nila at naitaas na ang proteksyon kontra sa mga paparating na panganib. Samantalang naroroon itong si Zen. Naglalakad ng marahan at kalmado. Nakikita niya na ang aura ng samot-saring nilalang na tila bang anumang sandali ay susugod na sa harap ng kastilyo kung saan naroroon ang kanyang mga kaibigan. Ilan sa mga antingerong ito, ilan sa mga espesyal na uri ng tao ay labis ang kalakasan at naroroon pang ang isa sa mga antingerong kalaban ay may kakayahan upang lumikha ng mga nilalang mula sa putik at lupa. Mga higanteng nilalang na tinatawag na golem na naroroong matayog na nakatayo, naglalakad papalapit sa kanyang mga kaibigan. Oh my God! Anong itong nangyayari sa atin? Hindi pa man din tayong nakakapasok. Ayan na at nagkakagulo na. Napakarami ng sumusugod sa atin. Ano ba naman ito? Senyor, tama po ang hinala nyo. Nahuli namin ang mga espiyang naritong nagtatangka upang madisarma ang ating aparato. Mahusay. Tama ang kutob ni Kulas. Ang lalaking yun ay isa sa mga nangunguna upang masabotahe tayo. Patayin sila. Areglado po, kaming bahala. Paring Fred, mukhang mapapalaban tayo dito bago pang pumasok sa loob ng kampo ng mga kampon ah. Tingnan mo yung isang yan. Ang laki. Ano bang tawag dyan? Parang putik na naglalakad dyan ah. Ang mga golem yan, kakayahan ng isang antingerong may kapangyarihan sa lupa at elementong may kinalaman dito. Elemento ng tubig at lupa. Mataas na antas ng karunungan, dahilan upang para bang magawa niyang lumikha ng mga buhay na bagay mula dito. Pero may kahinaan ng mga golem na yan. Kung makikita nyo ang malaking marka sa kanilang noo, kailangan nyo lamang itong burahin. At kapag nagawa nyo yun, babagsak ang mga golem, pero hindi ito magiging madali para sa lahat dahil mabilis ang reaksyon ng mga golem. Mapangahas ang mga pagsalakay nito at marahas at mapaminsala ang tunay. Tila yata walang balak ang mga antingerong narito upang pakawalan tayo at hayaan na lamang na makapasok ng maayos sa kampo ng mga vampira. Marahil dahil ito sa aparatong tinataglay natin. Ang aparatong yan ay walang katumbas sa anumang halaga na maaaring magamit upang lumikha ng kagaya niyang teknolohiya. Tanging si Senyor Ibarra lamang ang may kaalaman kung papaanong magamit ang enerhiya ng orichalcum patungo
sa enerhiyang pabor para sa atin. Kaya sigurado ako, pagkakainteresan ito ng lahat. Kaya naman, protektahan nyo ito sa abot ng inyong makakaya. Wow! Dito pa lamang, aksyon na kaagad ang ating mararanasan. Hoy, sana naman kayo mga bagitong antingero ay magawa niyong may pagtanggol kahit man lamang ang mga sarili niyo. Oras na para mapanood nyo kung paanong lumalaban ang mga big boys. Ha?